Magandang oras po, Brother Eli. Di mo ba masama ang papalit-palit ng reliyon? Alam mo kapatid, kailanman hindi masama na magpalit ka ng relihiyon kung ang papalitan mong relihiyon mali papunta sa tama. Hindi masama mag-improve papunta sa tama eh. Si Pablo nagpalit ng relihiyon eh. Pakinggan mo sa 1:13 ng Galacia. Sapagkat inyong nabalitaan ang aking pamumuhay ng nakaraang panahon sa relihiyon ng mga Hudyo, kung paanong aking inuusig na malabis at nilipol ang iglesia ng Diyos. At ako'y nangunguna sa relihiyon ng mga Hudyo nang higit kaysa marami sa aking mga kasinggulang sa aking mga kababayan. Palibhasa'y totoong masikap ako sa mga salit-saling sabi ng aking mga magulang. Ngunit nang magalingin ng Diyos na siyang sa akin ay nagbukod, buhat pa sa tiyan ng aking ina, at ako'y tawagin sa pamamagitan ng kanyang biyaya na ihayag ang kanyang anak sa akin upang siya'y aking ipangaral sa gitna ng mga hintil, pagkarakay hindi ako sumangguni sa laman at sa dugo. Ito, nagsasalita si Pablo nung nakaraan niyang relihiyon. Nabalitaan niyo kung ano ang aking relihiyon nung araw, na sa relihiyon ng mga Hudyo, kung ano aking ginagawa noon. Inuusig niya ang iglesia ng Diyos. Yung iglesyang itinatag ng unang siglo, inuusig niya, pinapapatay niya yung mga miyembro sa iglesia. Pati lalaki, pati babae, wala siyang kaawa-awa dahil nasa relihiyon siya ng mga Hudyo noon. Ngayon, pero dumating yung panahon, tinawag siya ng Panginoong Hesus. Sabi ng Panginoong Hesus sa kanya, Saulo, Saulo, bakit mo ko pinag-uusig? Sabi niya. Nagpakita sa kanya ang Panginoong Hesus sa isang tanghaling tapat. At nabulag pa nga siya ng 3 araw. Mula noon, nagbago siya. Tinawag siya ngayon sa iglesia ng Diyos. Naging isa siyang apostol, si Pablo. Kaya siya nagpalit ng relihiyon. From the religion of the Jews, naging kaanib siya sa iglesia ng Diyos, naging apostol siya. Basahin natin ang 1:1 hanggang 2 ng unang Korinto, kapatid na Daniel. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Hesukristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal. Kita mo kapatid, si Pablo ay tinawag maging apostol, nagtuturo siya ngayon sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto. Kita mo, naging tagapagturo pa siya at apostol sa iglesia ng Diyos. Dati, nasa relihiyon siya ng mga Hudyo. Nagpalit siya ng relihiyon. Tayo, kung halimbawa, nakita mo, relihiyon mo mali, no? Ang masasabi ko sa'yo, kung ikaw ay lilipat sa mali, masama. Pero kung halimbawa nasa mali ka, pupunta ka sa tama, walang masama ron. Kasi utos ng Diyos yun eh. Sa 17:18 ng Roma. Pakinggan mo. Ngayon ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na tandaan ninyo yaong mga pinanggagalingan ng pagkakabahabahagi at ng mga katitisuran, laban sa mga aral na inyong nangapag-aralan, at kayo'y magsilayo sa kanila. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan, at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati, ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Yung mga mandaraya, ang sabi ni Pablo sa mga Kristiyano, magsialis kayo sa kanila, magsilayo kayo sa kanila. Di aalis ka dun sa mali, kasi kung mali, dun ka pa rin, fanatismo na yon, fanaticism na yon. Sa English, fanaticism. Pero ang sabi sa Biblia, pinamamanik ko sa inyo mga kapatid, tandaan nyo yung pinanggagalingan ng mga pagkakabahabahagi, katitisuran, laban sa aral na inyong napag-aralan, at magsilayo kayo sa kanila, sapagkat ang mga gayon na hindi naglilingkod sa Kristong Panginoon, kundi sa kanilang sariling tiyan. Merong mga ministro, may mga relihiyon, pantiyan lang.
iglesyang kanin. Para makakain lang kaya nagre-relihiyon. Pagka ganun ang motibo mo sa pagre-relihiyon, para makinabang ka, walang kwenta yon, hindi noble yon, hindi masasabing yun dignified o may dignity doon na magre-relihiyon ka dahil makikinabang ka. Ang relihiyon kasi, sakripisyo. Sakripisyo ng ministro, sakripisyo ng miyembro para sumunod kay Kristo. Yun ang tunay na diwa ng relihiyon sa Biblia. Pero pag magre-relihiyon ka dahil makikinabang ka, mapapapunta ka sa mga mandaraya. Pagka ganun, dapat lumayas ka ron, sabi ng Biblia. Hindi masamang umalis ka sa mali. Basahin natin ang 2 Korintos 6:17. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo, sabi ng Panginoon, at huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi at kayo'y aking tatanggapin. Umalis kayo sa kanila, sabi ng Diyos. Magsihiwalay kayo. Huwag kayong humipo sa kanilang mga bagay na marumi at kayo aking tatanggapin. Para matanggap natin ang tunay na Diyos, umalis tayo sa mali. Hindi kailanman masamang umalis sa relihiyong mali, mga kapatid. Yung sinasabi sa Katoliko, ay ako dito na ako nagising kung saan ako nagising, dito na lang ako. Mali yun. Mali yun. Lagay mo kahit saang spiritual, literal, incidental. Mali yun Halimbawa, incidental. Nagising ka. Nasusunog ang bahay mo. Paninindiganan mo ba? Dito ako nagising Di, malitsyon ka sa loob. Di ba? Yun namang material. Nagising ka. Meron kang muta, ang laki-laki. Dito ako nagising. Biya mo yung muta dyan. Huwag ka nang magmumog. Nagising ka, may mutat, may panis na laway. Mali yun. Spiritual, ganun din. Kung talagang nagising ka, mali naman pala yung kinalalagyan mo relihiyon. Lumayas ka, kapatid, kung gusto mong maging dapat. Tayo ba ay nagbubulag-bulagan o tayo ba ay nagbibingi-bingihan para huwag tayong magsuri ng relihiyon? Suriin na natin ngayon kung mali talaga ang relihiyon natin. Miski ang mga kaanib sa relihiyong ito, ang mga kaanib sa dating daan, sinasabihan ko kayo, suriin nyo kung nasa tama na ba kayo talaga, sigurado na ba kayo? Kung mali pa, umalis ka, maghanap ka pa ng mas tama. At kung gusto nating maligtas at naniniwala tayong meron Diyos na pananagutan tayo, magsikilos tayo, magsigising tayo. Dahil ang sabi ng Biblia, ang siyang pumaparito'y hindi magluluwat. He that cometh will not tarry. Dadating siya. Kaya ngayon pa, maghanda na tayo mga kababayan. Kasi maraming tao, kontento na sa relihiyon nila Basta may relihiyon, kahit mali, hindi ganun. Hindi ganun. Dapat sa relihiyon, ang kaluluwa pinag-uusapan, siguraduhin mo, yung kinalalagyan mo. Kung hindi, lumayas ka, umalis ka dyan. Hindi masama yun, kapatid. Doon sa tinatanong mo, nasa doktrina ka ngayon, nakikinig ka. Kung sakaling mamatay ka, may kaligtasan ka ba? Alam mo, kapatid, ang pananalig ko, wala akong alam na dinudoktrinahan namatay sa kasaysayan ng samahang ito. Kasi nasa Biblia yun Sa Apokalipsis, Kapitulo 22, ganito ang ating mababasa. 22:11. Ang liko ay bayaang magpakaliko pa, at ang marumi ay bayaang magpakarumi pa, at ang matuwid ay bayaang magpakatuwid pa, at ang banal ay bayaang magpakabanal pa. Narito, ako'y madaling pumaparito, at ang aking gantimpala ay nasa akin, upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kaniyang gawa. Ang liko, bayaang magpakaliko. Ang banal, bayaang magpakabanal. Bibigyan ka ng Diyos ng panahon para magpakabanal, kapatid. Huwag mong isiping mamamatay ka. Ngayon, kung sakali namatay ka, meron kasing ganun Meron kaming dinoktrinahang matanda, 97 anyos na yata. Kaya lang nung babautismuhan hindi na nabautismuhan kasi namatay na. Bago pa siya ilubog sa tubig, namatay na. Sabi ko, okay yun. Bakit? Kasi nakahanda naman siya talagang tanggapin Kaya lang, dulot na lang katandaan, Siguro, 97 anyos na pinagpahinga na ng Diyos. Ganon. Ang Diyos naman ay hustisya Alam niya kung tinatanggap mo, kung hindi halimbawa, hindi ka patapos ng doktrina, namatay ka, kapatid,
Kung nasa puso mo talaga at sumasampalataya ka, may konsiderasyon ng Diyos. Sa paghuhukom kasi, merong gagamitin ng Diyos na awa. Basahin natin ang 2:13 ng Santiago. Sapagkat ang paghuhukom ay walang awa doon sa hindi nagpakita ng awa. Ang awa ay lumuluwalhati laban sa paghuhukom. Paghukom walang awa, doon sa mga hindi nagpakita ng awa. Pero kung sa buhay mo, nakapagpakita ka ng awa sa mga tao, ang awa ay lumuluwalhati sa paghukom. Kakaawaan ka rin ng Diyos. Kaya yung awa, mahalaga yung awa sa tao, yung marunong maawa sa kapwa. Malaking puhunan yun eh. Kaya kung halimbawa, nagpapadoktrina ka, kapatid, naawa ang Diyos sa'yo, hindi kanya kukuhanin basta. Iingatan kanya hanggang maintindihan mo yung aral para matanggap mo o kaya itakwil mo kung ayaw mo. Doon ka mapapahamak. Pero huwag kang mag-alala kapatid, naniniwala ako matatapos mo yung doktrina para makapagdesisyon ka kung tatanggapin mo o hindi. At samahan ka nawa ng Panginoon. Brother Eli, maraming salamat po sa pagpapaliwanag.